Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, heto na, di na mapigilan na sumugod na. Ayan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, ayan po, hindi na talaga mapipigilan mga kababayan. Ito po ang balita. Sabi po dito sa ang balita ngayon, sabi po ni Police Major General Anthony Aberin, ayan mga kababayan, basically, ang mga ganito, dinidisperse natin. Or kasi, sabi niya, basically ang mga ganito dinidisperse kasi walang permit. Ayan. But looking to it, paano natin i-disperse ito kung ganyan sila kadami? Ayan mga kababayan. Paano nyo yan ipaaalisin? Yan po ang boses ng taong bayan. So dapat nyo po yung igalang, di ba? Yeah. So yan mga karibin natin, kung ikaw ay hindi pa nakakapunta at gusto mong pumunta dyan, pumunta na po kayo at makiisa. No mga kababayan, dahil yan po ang boses nating lahat. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, mga karibin natin. Mamaya may banat na naman dyan si Auntie Claire. May banat na naman dyan mamaya si Auntie Claire mga kababayan. Sigurado yan, di ba? Sabi po dito ni Tama, if you can't disperse them, join them. Correct di ba? Kung hindi nyo sila kaya, sumama na lang kayo kasi you have the nanumpa kayo to serve and protect the Filipino people, mga karibin natin. Okay? Problema nyo na yan. Problema nyo yan. Dapat nga po makialam na rin kayo. Di ba? Para sa taong bayan naman na pinaglalaban ang ilabas ang katotohanan. Correct. Di ba? Makisama na kayo. Yung iba nga nag-aantay na ng action ng ng armed forces mga kababayan. Nakita ko sa mga comments sabi po dito ni Alfredo, kaya sumama na kayo sa kanila. Makiisa na kayo. Yan. Pero ang problema, yung mga nasa lower rank pwedeng makiisa, di ba? Paano po yung mga opisyal, mga kababayan, na siya pong sinusunod nitong mga nasa mababang pwesto lang, di ba? Anyway, eto pa mga kababayan, sabi po dito, saan na yun? Ito si President Bongbong Marcos Jr. Relax lang. Relax lang po ang ating presidente. Ayan mga kababayan. Sabi po dito, the President is monitoring the situation in EDSA. Ayan relax lang na zoom in ba ito? Ayan kasi na yun. Ayan si President Bongbong Marcos Jr. Relax lang, nanonood lang. Anong pinanonood niya? Ito parang kinabahan na si President Bongbong Marcos Jr. Kanina may nakita akong teka lang, i-share ko sa inyo, baka na-save ko yon. Pinauwi po ng maaga ang mga empleyado ng Malacanang. Opo mga kababayan, pinauwi ng maaga. Siguro ko ay inaasahan na rin nila ito mga karibin natin. Pinauwi po nilang maaga. Parang ano ba? Work from home na rin ba sila? Dahil may threat? Ano ba yan? Ito, basahin muna natin ng kaunti yung mga komento dito patungkol sa relax na presidente natin. Alright. Sabi po dito ni Romeo, nagmo-monitor, takot na takot. Ayan sabi naman po ni Emilio, the only thing that the president knows is monitoring. Oo nga, may bagyo, may lindol. Always monitoring. After monitoring, hugas kamay, di ba? Lagi maghuhugas kamay yan, mga kababayan. Alright? Anyway, ito po mga karibin natin yung sinasabi ko. Teka lang, baka na-save ko po dito yung ito yung balita mula sa ABS-CBN. Teka lang, ito mula sa ABS-CBN mga kababayan. Teka lang, i-zoom in natin para mas lalong makita. Yan po, sabi po dito mula sa ABS-CBN mga karibin natin several Malacanang workers have been told to go home early. Bakit naman pinauwi sila ng maaga? Yung binabayad po sa kanila galing po sa taong bayan. Di ba? Just 3 hours after
clocking in. 3 hours pa lang yung trabaho, uwi na. Work from home na kayo. Paano yung mga naglilinis, mga janitor? Work from home na rin sila, mga kababayan. Diba? They said, no official memo was issued. Just verbal instruction. Okay, verbal instruction lang. Yan po ay 3 oras pa lamang sila, mga kababayan, na pumasok, no, nagtatrabaho. Dahil nga nabalitaan na eto na, lulusubin na tayo dito, umuwi na kayo. Kasi magmumonitor na ang presidente. Anyway, ano pong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. Teka lang, meron pa akong nakita dito. Ito. Si Ramon Tulfo, mga kababayan. Ito sinasabi niya, wag na daw. Ito. Sabi po ni Montulfo, kung ako si BBM, hindi ko na itutuloy ang Canada official visit. Baka pagbalik niya galing sa Canada ay wala na siya sa pwesto. Kabadong-kabado sila, no? Itong mga tagapagtanggol, tagapagtahol ni President Bongbong Marcos Jr., kabadong-kabado dito po sa ginawang hakbang ng INC, mga kababayan. Sino pa naman ang hindi makikiisa dito? Biruin nyo, mga kababayan, mauuna pang makulong si Marcoleta kaysa po kay Bunuan at Romualdez. Aray ko po. Anyway, ito pa, mga kababayan, sa ibang balita naman, for example lang, sa ibang balita naman, mga kababayan, at teka lang, ito muna unahin natin to si Lacson, no? Kabado rin si Lacson, lahat sila kinabahan. Lahat sila kinabahan sa nagawang rally ng INC. Ito po si Lacson, sabi po dito ni Lacson, mga kababayan, umaasa umano na hindi bibigay si Boying. Sabi niya dito, I trust that Ombudsman Remulla won't cave in to the INC rallies and pressure. Not today, not tomorrow, and certainly not when Senator Marcoleta's plunder case is filed in court as earlier announced. Ayan, mga kababayan. Ay, naku. Teka lang, ano pala yung balita na sa kay Ping Lacson, di ba? Before po ang eleksyon, mga kababayan, mayroon pong lumabas noon. Ito mayroon pong lumabas na nabigyan po sila ng pondo. Marami nga po ang nagtatanong noon kung yung binigay ba silang sa kanilang campaign galing ba sa taxpayers money, sa kaban ng bayan, di ba? Marami po ang nagtatanong kasi may lumabas na balita na binigyan daw sila ng pondo ng administrasyon, mga kababayan. So dahil nga pong pinag-uusapan dito yung donation kay Senator Marcoleta, mga kababayan, no? Kumusta naman yung sa inyo? Buti nga yung kay Senator Marcoleta galing po sa private citizen. Yung sa inyo mismong administrasyon, di ba? And the possibility of the donation na galing po sa kaban ng bayan ay napakalaki. Dahil nga po sa mga balitang mali-malita, di ba? Anyway, eto, mga kababayan, yung komento ng ating mga ka-review, no, patungkol sa dito. Sabi po ni Peryong, umpisahan na ang impake nyo. Mag-impake na raw kayo. Ayan, yari. Antayin nyo the day before reckoning. Ayan, mga kababayan, Sabi po ni Jap, bibigay yan pag wala na matanggap. Malita, Tuta Lacson. Matagal na namin alam na bumigay ka na Tita Pinks. Aray ko. Yung sa dalawang Judas walang kaso. Yung akala ko hinug na. Sabi po ni Ruel Daplin. Ayan, mga kababayan, no? Samantala, mga karibin natin, sabi ko nga kanina, ito pasadahan din natin to sa ibang balita sa impeachment naman po, mga kababayan, no? Sabay na natin to kasi sabi po dito ito na naman, bumiran naman si Adjong, mga kababayan, no? Yan, si Adjong bumira na naman. Pagbabanta at pananakot, nagiging normal dahil kay BP Sara ayon kay Adjong. Ayan, no? Ay, grabe naman si Adjong, mga kababayan. Si BP Sara na naman ang may kasalanan ng mga pagbabanta. Sino po ba ang nagbabanta? Sino po ba ang
Lahat ng resources ng gobyerno ay ginagamit para lang talaga ma-impeach si BP Sara at hindi mapag-usapan ang flood control scam. Di ba? Sino po mga karibin natin? Kayo na lang ang magsumagot kasi ayaw ko nang sagutin itong si Adjong mga kababayan. Okay? O ito po, pasadahan po muna natin yung press con ni Auntie Claire mga kababayan tapos dito kay Senator Alan Cayetano tayo mamaya. Trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot Talaga. sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi naapektuhan. Pero ito po. Eto nga mga kababayan, bigla ko lang naisip, sabi ni Auntie Claire na naapektuhan yung mga hindi dapat maapektuhan. Alam mo, sa palagay ko lang to this is my opinion only mga kababayan. No? Kung walang trabaho, kung wala tayong mga trabaho at malapit lang tayo dyan mga kababayan. No? Yung ating mga kababayan dito sa probinsya, kung wala lang mga trabaho tapos malapit lang kami dyan sa EDSA, pumunta na rin kami dyan. O para makita talaga ng presidente kung gaano tayo karami. Di ba? Pumunta na rin siguro kami dyan kung malapit lang kami. Malayo nga lang yung ibang mga supporters kaya buti nga, dyan yan eh. Di ba? Ganyang karami pa rin yan. Kahit watak-watak eh. Di ba? Nako. May mga trabaho nga lang eh. Ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat trabahador. Pag-uusapan ng ekonomiya, ano ba yan, Auntie Claire? Yung rally yan na naman ang gagawin yung sangkalan dahil sa pagbaba ng ekonomiya. Diyos ko po, anong klase ito? Matagal na pong bagsak ang ekonomiya natin. Whether or not mag-rally ang taong bayan, bagsak na po ang ekonomiya natin. Itatak mo yan sa kokote mo. Sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na pati pasyente. Ngayon, concern kayo sa mga pasyente na lupak na yan. Tapos kinuha niya yung PhilHealth, 60 billion. Nagrally lang, concern na kayo sa mga pasyente na nakasakay sa ambulansya. Nagalang Auntie Claire As in naman, maniniwala kami sa inyo. Pati tayo rito ay maaapektuhan. Nako. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Oo. Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po. So, karapatan ng bawat tao na magpahayag ng kanyang sariling nararamdaman patungkol sa gobyerno. And that is freedom of expression. Karapatan ng bawat isang Pilipino. Do you think yung mga nagraraling yan walang karapatan na ilabas ang kanilang nararamdaman sa gobyerno? Freedom of speech, for your information, Claire Castro. Diba? Free to speech. Tama ba ako? Baka mamaya mali na naman ako mga kaubayan. Mabash tayo ng ating mga bashers. Mayroon ba tayong kalayaang magpahayag? Nasa konstitusyon po ba natin ang kalayaang magpahayag? Hindi naman siguro ako bangag para, 'di ba? Magsabi dito sa inyo na wala na tayong freedom of expression dito. Auntie Claire, baka kayo ang bangag kasi ngayon pa lang sinasabi niyo na, 'di ba? Ay nako. Ang paggalang sa right to due process. Nako. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Nako. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan kay Auntie Claire? Just comment down below mga karibin natin. At eto, pasadahan na po natin yung video patungkol kay Senator Alan Peter Cayetano. Pasok. Sana yun. Ito.
1 year from the 2025 election, June 30 after the election, that's 1 year when our public officials took office. And of course, 4 years EDSA na ho, EDSA na ha sa mga kababayan natin. EDSA na ho tayo, EDSA na. Punta na tayo sa EDSA. Correct. Kailangan na ho natin. Itong si Ma'am MG, papunta na rin doon. Maya-maya baka magtungo na rin ho tayo dyan mga kababayan. Let's go, let's go. since 2022 presidential, national, and local elections. So 1 month from now, magkakaroon po tayo, less than 1 month from now, yung constitutionally mandated na State of the Nation. So, ngayong tanghali, allow me to speak about what I think, what many people think, kung ano po ang nasa puso at isipan ng marami nating mga kababayan, kung ano ang State of the Nation ngayon. Bakit? Kaya ho nating paabutin siguro hanggang sa zona yung ano na yan, yung prayer rally na yan sa EDSA, no? Grabe. Kaya paabutin ho natin. What's the purpose? Alam niyo po, ang government official, pag gumawa ng isang pagkilos or gumawa ng isang action, meron pong corresponding reaction yan. Yan po ay isang principle. For every action, there is a reaction. Correct. Sabi po dito mga kababayan, no? Sabi po dito sa post yan sa screen natin, BBM kinakabahan na sa nangyayaring INC rally. Hashtag BBM resign. Aba? Diba? So kung sinabi ko yung piso ay gagamitin sa pabahay, or yung piso ay gagamitin sa ayuda, or yung piso ay gagamitin para sa flood control, may reaction po yan. So ang nangyayari po, pag nagkakaroon ng reaction sa ginawa ng isang namumuno, namamahala, or isang public servant, at ang reaction po ay galit o ang reaction po ay negative, the public official has two choices. One is to double down. Diba? Halimbawa po, sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna nun ni Senator Lacson, at ngayon sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo at sabi nila yung subcommittee kay Senator Francis Pangilinan na hindi pa nag-aaksyon. So meron pong reaction yan. So you can double down. So that's what Senator Lacson is doing, doubling down and saying na naging matapat siya sa takbo ng Blue Ribbon Committee. Or you can reflect. And when you reflect, pwede mong aminin ang pagkakamali. Tandaan po natin, pagka inamin natin ay may pagkakamali, it could be a partial mistake, it could be a crucial mistake, everything can be a mistake, but the point is, it is part of leadership to tell the people pag may mali at itama ito. Kasi kung pagpipilitan natin na ang mali ay tama, lalo pong lalaki ang problema. What is the biblical principle involved here? The biblical principle involved here is kung anong ating itatanim, yan din po ang ating aanihin. Anihin. I can also say that the biblical principle here is about truth, katotohanan. Na the truth shall set you free. So yan mga karibin natin, no? Ito po yung pahayag ng INC mga kababayan. Sabi po dito, ito po mga kababayan, no? Sabi po dito, INC nagbabala kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil. Ayan mga kababayan, hindi titigil ang INC sa kanilang rally. Syempre pag nandyan po ang INC nangunguna, susunod na po at ang iba't ibang relihiyon dyan. Nako. Dahil isnir na ba mga kababayan? Or ito ay magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan lang ang ating gobyerno. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karib natin? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.